Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi mo ari ng pinagkakatiwalaan, at ang matanda ay medyo natulala saglit. Ngunit ang pagguho ng lupa ay patuloy pa rin, at ang mga nasawi ay dumarami rin ng walang hanggan. Kung magpapatuloy ito, malamang na mapapawi ang daan-daang libong tao. Iutos ang frontline na umatras kaagad, at ang labanan ngayong gabi ay kanselahin. Kung magpapatuloy ito ay walang katapusan. Pagkatapos mag-iwan ng isang salita, tumalikod ang matanda upang ibalik ang account, na may sobrang pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagdating niya sa pintuan, lumingon siya sa likod, ang insidente ng pagbagsak ay kailangang masusing imbestigahan. Hindi ko hinihiling na siyasatin mo ito kapag malinaw na, ngunit hinihiling ko na ito ay dapat na totoo, at walang kasinungalingan ang matitiis. Ang isang maliit na pagbagsak ay maaaring hindi mukhang isang malaking bagay, ngunit ang mga lubak na malamang na gumuho ay ang mga lugar kung saan ikaw at ako ay ililibing. Naiintindihan ng nasasakupan. Sa utos, ang mga crony ay hindi nang ahas na magpabail, at nagmamadaling inutusan ang mga tropa na bawiin ang kanilang mga tropa. Tahimik lang ang mga tao sa Yetian City, magiging bobo sila. Malinaw na puspusan ang labanan, ngunit bakit biglang umatras ang hukbo ng mga lalaking nakaitim? At dapat mong malaman na walang iba sa kasalukuyang posisyon, tanging si Han Sanchen, na pawang. Daan-daang libong tao ang tumama sa isang tao, at pagkatapos ay biglang umatras sa kalagitnaan ng laban, walang matutulala. What's the situation? The other side has actually withdrawn their troops. Ang iba pang tatlong pader ay maaaring masira anumang oras, at mayroon lamang Han Sanchen sa harapang ito. Hanggat gumawa ka ng kaunting pagsisikap, ang pagkatalo ni Han Sanchen ay sandali lamang. Oo, at pakinggan mong mabuti ang tunog ng pag-urong, labis na pagkabalisa, at ilang beses na magkasunod, tila napaka-urgent ng sitwasyon, ngunit ang hindi ko maintindihan ay, ano ang dahilan ng kanilang pagkabalisa. Lahat ay tumingin sa langit habang nag-uusap, ngunit nakita nilang si Han Sanchen lang ang nasa langit. Sa muling pagtingin sa lupa, hindi mabilang ang mga pagguho ng lupa sa lupa, at ang pagguho ng lupa ay tila abnormal na malalim. Mukhang gumuho ang lupa. Ang lupa sa labas ng Yetian City ay napakakapal, at may mga kagubatan sa paligid. Imposibleng gumuho ang ganoong kalupaan. Tama, ang Yetian City ay binyantaan pa nga ng mga baha at lindol ilang taon na ang nakakaraan, ngunit ang Yetian City ay hindi pa rin napinsala. Paano ito biglang gumuho nang hindi maipaliwanag sa pagkakataong ito? Si Han Sanchen at ang kanyang gang ay bumagsak sa labanan. Lahat ay nakatingin sa akin, ako ay nakatingin sa iyo, ngunit ang ganitong bagay ay usap-usapan lamang, ang isang tao ay maaaring maging sapat na malakas upang matabyunan ang mga bundok, ngunit ito ay isang kalokohan para sa isang bagay na kasing kapal ng lupa ang direktang gumuho. Isa pang natural na sakuna. Ang posibilidad na ito ay malinaw na ang pinakamalaking. Kung ito ay talagang isang natural na sakuna, kung gayon ang swerte ni Han Sanchen ay napakabuti, tama. Ang labanan ay nakipaglaban hanggang sa puntong ito, at tinutulungan pa rin siya ng mga Diyos. Lola, ang ganitong uri ng natural na sakuna ay maaaring hindi makita sa loob ng 100 taon, hindi ito makikita sa loob ng 1,000 taon, pagkatapos ng lahat, ang Yetian City ay hindi pa nakakita ng ganoong sitwasyon sa kasaysayan ng napakaraming taon, si Han Sanchen ay napakaswerte. Hoy, ito ang buhay. May mga taong ipinanganak na may swerte. Walang paraan. Hindi mo ba narinig na si Han Sanchen ay may hawak na palakol na pango? Kailangan mo pa bang sabihin kung ano ang pango palakol? Ngunit ang taong ito, kapag dumating ka at makuha ito, kanino ka humihingi ng katwiran?
Ilang tao ang gumugugol ng kanilang buong buhay at kahit ilang mga pamilya ay hindi mahanap ito sa loob ng ilang buhay. Maganda ang kapalaran. Sa orihinal, si Han Sanchen ay napahamak ngayong gabi, ngunit, ngayon ay tila maaari na siyang tumagal ng isa pang araw. Sa isang pagkubkob ng sukat na ito, bawat oras na maaari niyang tumagal ay isang karangalan, not to mention one more day. Nang marinig ang mga talakayan mula sa mga tao sa labas, bahagyang ngumiti si Luo Jin. Naunawaan kaagad ni Luo Yingger, at sinabing, sa palagay ni tatay hindi ito isang natural na sakuna. Siyempre naniniwala ako sa mga natural na sakuna, ngunit naniniwala ako na ang mga bagay na ito ay maaaring idagdag sa icing sa cake, at kakaunti ang uling sa snow. At saka, sa palagay mo, ang kalaban, si Chen Jun, ay may 1,000,000 tropa, hindi isasaalang-alang ang mga ito. At, nagkataon ba talaga? Pero ama, hindi maganda ang ibang posibilidad. Hindi. Umiling si Luo Jin, Yinger, naaalala mo pa ba na pumunta si Han Sanchen sa bahay ko noon? Pare, ibig mong sabihin. Pahiram ng pagkain. Mula nang magsimula ang labanan, halos hindi na lumabas ng restaurant si Han Sanchen. Ang tanging pagkakataong pumunta si Han Sanchen sa mansyon para manghiram ng pagkain at bumili ng mga binhi ng personal. Hindi man ito big deal, pero dahil medyo kakaiba, natural itong nakakabilib. Tama na, tumanggo si Luo Jin, base sa hula namin noon, hindi dapat magmukhang kapos sa pagkain ang mga tropa ni Han Sanchen. Halos lahat tayo ay nakikita ito. Pero, sa mga oras na iyon, lahat tayo ay nag-iisip na, parang gustong tumakas ni Han Sanchen ng napakaraming pagkain at mga buto, para mag-iwan ng paraan para sa kanyang sarili. Pero ngayon, kung iisipin mong mabuti, may iba pa bang posibilidad? Kung hindi ito tumatakas, isa lang ang posibilidad para sa napakaraming pagkain. Pare, ibig mong sabihin, gusto ni Han Sanchen ng pagkain para sa kanyang mga reinforcements. So, hindi ito natural na kalamidad, kundi, isang kalamidad na gawa ng tao. Malakas na tumanggo si Luo Jin, bagaman mahirap isipin, bakit imposible? Anyway, hindi talaga ako naniniwala na natural na sakuna ito. May nagkataon ba sa mundong ito? Siya Han Sanchen ang nahaharap sa pinakamapanganib na sandali, sa huli, tinulungan lang siya ng Diyos ng ganito. Nang gusto niyang matulog, may nagbigay agad sa kanya ng unan, hindi talaga ako naniniwala. Mahirap paniwalaan, ngunit hindi makatwiran ang sinabi ng aking ama. Pero ama, wala akong makitang mga pampalakas mula kay Han Sanchen, sinabi ni Luo Jiner. Hindi ba normal na hindi mo ito nakikita? Kung hindi mo ito nakikita, hindi ibig sabihin na wala ito, hindi ba? Mula sa ibang anggulo, kung madali nating mahahanap ito, maituturing bang reinforcement ang reinforcement na ito? Tama, napakalaki ng hukbo ng kalaban, at ang pag-atake ay palaging nakabatay sa pagsisiyasat, at unti-unting pinapataas ang opens iba. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapakita nito na ang kaaway ay naghahanap ng katatagan, hindi sa pagsulong ng kalakalan. Pagkatapos, upang maging lubos na ligtas ang Yetian City, dapat itong mapalibutan ng lubos, let alone without the enemy's knowledge. Sa makatwid, invisible reinforcements lang talaga ang makakasuporta sa pwesto. Pero ama, anong klaseng reinforcement ang maiiwasan natin na madiskubre? Alam mo, ang mga lalaking nakaitim na iyon ay sapat ng ilusyon, Han Sanchen, may paraan pa ba para maging mas multo kaysa sa kanila? Kakaibang sabi ni Luo Yingger. Umiling si Luo Jin, hindi ko rin alam ang tungkol dito. Kung tutuusin, to put it bluntly, up to now, even our guesses about the reinforcements are just yours and mine. Meron ba talaga? Nuji lang. Tayo. Panipi. Tumanggo si Luo Yingger, totoo nga ang sinabi ng kanyang ama. Gayunpaman, Yingger, hindi mo kailangang mag-alala. Para kay Han Sanchen, ang labanang ito ay dapat na simula pa lang, at ang magandang palabas ay darating pa. Kami, ang mga manonood, ay dahan-daang papasok sa dula kasama ang bida. Yun lang. Gaano man kahiwaga ang belo, kapag oras na para magdebo, natural na agad tayo. Ano ang pagpunta natin sa entablado? Nang marinig ang mga salita ng kanyang ama, bahagyang tumanggo si Luo Yingger. Makatwiran talaga ang sinabi ng tatay ko. Kapag naabot na ng dula ang papel na dapat itong lumabas,
natural na darating sa araw na lalabas siya sa entablado. Gayunpaman, hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito, labis nilang inaabangan ang pagpapatuloy ng magandang palabas na ito. Magulat, ang hukbo ng kalaban ay umatras, lalo na sa harapan, at isang malaking bilang ng mga tropa ang ganap na umatras. Sa peklat, nagulat din ang mga especially iya sa nakaraan. Itinaas ni Scar ang kanyang mga mata upang tumingin sa langit. Ang gabi ay nasa pinakamadilim sa oras na ito, at tulad ng sinabi ni Han Sanchen, gabi na rin ang oras para sa pagdiriwang. My mother, the Lord is so fucking amazing, magagawa ba niya ito? Maaari bang may magsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Anyway, combatant din ako, bakit hindi ko alam kung anong nangyari? Bakit umatras ang kalaban? Bakit bumagsak ang frontside? Sa pagkakaalam ni Scar, bagamat nagpadala siya ng mga tao upang magtayo ng mga kuta sa harapan, ang antas ng mga kuta ay hindi hihigit sa isang patak sa balde kumpara sa laki ng lupa. Malinaw na isang pantasya ang umasa sa mga gagawa ng pagguho ng lupa. Pwede bang manloloko pa rin ang Panginoon ng pamilya ko? Mabibilang ba itong landslide ngayong gabi? Hinawakan ang ulo, lalong nanlumo si Scar habang iniisip ito, at saka nagutos, halika nga rito, dalhan mo ako ng alak, magse-celebrate ako, nga pala, itanong mo sa pinuno natin, kung ano ang nangyayari. Kay Lola, kakaiba, pagkahulog ng mga salita, hinawakan ni Scar ang alak at naglakad patungo sa harap na dingding. Si Paimon ay hindi nagsasalita sa lahat ng oras, ngunit mayroon siyang maraming pagdududa sa kanyang puso gaya ng iba, at sinundan niya si Scar sa lahat ng paraan. Sa kabilang dalawang panig, sina Paiyuan at Haijin ay natural na ayaw maiwan, at halos sabay na nagsimula sa kani-kanilang mga lugar at nagtipon patungo sa harapan. Ilang minuto lang ay nakarating na silang apat sa harapan. Sa daan, kitang-kita nila na lahat ng tao sa lungsod ay nakatingin sa kanila na may napakakomplikadong mga mata. Siyempre, hindi ito hindi maintindihan, pagkatapos ng lahat, kahit na sila mismo ay pareho. Sa dingding sa harapan, maraming tao ang nagtipon doon sa oras na ito. Para sa kanila, ang bawat isa sa kanila ay may hindi mabilang na mga bagay na sasabihin kay Han Sanchen, ngunit si Han Sanchen ay nakatayo lamang sa pader ng lungsod nang walang pakialam sa oras na ito, nang walang sinasabi. Nakatalikod sa kanila ang lahat, hindi na naglakas loob na magsalita pa. Masunurin na lamang nilang palibutan ang kanilang mga sarili, tinuturo at pinag-uusapan ng pribado. Sa sandaling dumating ang apat ng Scar, lahat ay masunurin na tumabi. Sa labanan sa labas ng lungsod, nakuha na ni Scar at ng iba pa ang paggalang ng lahat. Ngayon, biglang umatras si Han Sanchen mula sa kaaway. Natural, si Scar at ang iba ay nakatanggap ng ibang atensyon at paggalang mula sa iba. Tumingin sa akin ang apat at tumingin ako sa iyo, at pagkatapos ay umakyat sa pader ng lungsod. Alyansa, guro, nagsalita ang apat, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, humikbi, at sinabing, nandyan ka ba? Leader, hindi ka ba nakakamangha? Ikaw mismo ang nagtatanggol sa lungsod. Pero, ang kabilang partido, lahat sila ay direktang natalo mo. Yes, Lord. Can you tell us this? Paano mo nagawa? Hindi ba't natural na kalamidad ang pagguho ng lupa? Hindi ka manghuhula sa mundo, paano mo malalaman ng may katumpakan na tiyak na mangyayari ang ganito ngayong gabi? Guro, huwag maging tanga, sabihin lang sa amin. Lumingon si Han Sanchen, sinulyapan ang apat na may pananabik na mga tao, at sinabing, gusto mong malaman. Tumango ang apat na parang bawang. Sinulyapan ni Han Sanchen ang alak na nasa kamay ni Scar, hindi imposibleng malaman, ngunit kung gusto mong may mailabas sa bibig ng isang tao na may kaunting alak lang, natatakot akong masyado kang kuripot. Naunawaan ni Scar sa ilang segundo, pupunta ako sa restaurant para mag-order ng mesa ng masasarap na pagkain at inumin. Matapos mahulog ang mga salita, pinuntahan ito ng peklat ng kutsilyo. Ngumiti si Han Sanchen at tumingin kay Haijin, anong ginagawa mo pa? Tara na, ngumiti silang tatlo, sumunod sa likod ni Han Sanchen, at naglakad patungo sa restaurant. Pagkababa niya sa pader ng lungsod, mabilis siyang pinaligiran ng mga nanonood. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga tao ay takot na takot pa rin kay Han Sanchen, at sunod-sunod silang lumapit sa kanya,
ngunit hindi sila nang ahas na magsalita ng kahit isang salita. Lahat ay parang nabulunan sa kanilang mga lalamunan. Huminto si Han Sanchen at sinulyapan ang lahat, anong problema, may sasabihin ka ba? Oo, dapat meron, ngunit isang grupo ng mga tao ang tinitigan ni Han Sanchen, at walang nang ahas na makipag-usap sa kanila sandali, at ang kanilang mga ulo ay nanginginig na parang mga kalansing. Napakalakas ng Diyos, na maglalakas loob na magkamali sa harap niya. Umiling si Han Sanchen at ngumiti ng pilit, hindi ako kumakain ng tao. Bakit mo ginagawa ito? Dati, pinagalitan mo ako o kinukutya, pero hindi ba ako nawala sa galit? Hindi ko alam ang identity mo. Ngayong nalaman na ng lahat, sino ang maglalakas loob na hawakan ang kanilang mga kilay na may gulong isipan? Hindi sila gang ng mga lalaking nakaitim sa labas, hindi sila papatayin. Ang punto, kahit kaya nila, tapos, they dare not. Hindi mo kakayanin hanggat hindi ka nabubugbog. Okay, dahil hindi ka nagtatanong, yun lang. Alam ko kung ano ang gusto mong itanong, pero hindi ngayon ang oras para pag-usapan ang mga bagay na ito. Ako, si Han Sanchen, isa lang ang masasabi mo. Yan ang mga taong nananatili sa Yetian City, I will keep you safe. Ngayon, ito ay isang pampaganya lamang, upang bigyan ang lahat ng katiyakan. Sige, gabi na, matulog na lahat. Pagkatapos magpaalam sa lahat, nagpatuloy si Han Sanchen patungo sa restaurant na sinamahan ni Haijin at ng tatlo pa. Hindi nagtagal, sa isang private room ng restaurant. Nakahanda na ang mga ulam at puno na ang alak. Itinaas ni Han Sanchen ang kanyang baso ng alak. 4, hindi na ako magsasalita kung may sasabihin pa ako, itaas natin ang baso ko. Napatingin sa akin ang 4, napatingin ako sa inyo, at nagmamadaling itinaas ang kanilang mga wine glass, ngunit ang mga mata ng 4 ay nasa dagdag na upuan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!